Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-usapan lang po natin itong nangyaring hearing po tungkol po dito sa sinasabi ng war on drugs si Pangulong Duterte. So nagkaroon po ng hearing sa Senado, nagkaroon po ng hearing sa Kongreso. Doon sa mga nangyaring hearing, may mga naririnig tayong mga sabihin natin mga patungkol sa batas. So dito naging mainit yung yung salitang guilt is personal. Kasi naalala ko nung sinabi ni Hontiveros na yung mga namatay daw during do sa war on drugs si Pangulong Duterte, dahil nga sinabi ni Pangulong Duterte, di ba, I'll take full legal responsibility tungkol dun sa war on drugs. So either naging successful or failure yung kanyang war on drugs, tinitake niya ito as full responsibility, legal responsibility. So, ang nangyayari kasi, itong si Hontiveros, pinipilit na ipaako kay Pangulong Duterte yung pagkamatay nung kay Kian de los Santos. Pati na rin yung sinasabi nila na bata raw, yung sanggol na 3 years old na namatay dun sa operation ng kapulisan during the war on drugs si Pangulong Duterte. Kung iisipin mo, dun pa lang sa dalawang yun, bakit ipapaako kay Pangulong Duterte hindi naman siya yung kumbaga wala namang siyang involvement pagdating po sa nangyaring operation na yun. So, yung kay Kian de los Santos, 'di ba, nakulong nga yung mga pulis dahil napatunayan ng korte na itong mga pulis lumabag dun sa direktiba ni Pangulong Duterte. Ngayon, yung doon naman sa may bata na nasawi dahil nga naipit doon sa crossfire, pati yun isinisisi kay Pangulong Duterte. Hindi nila naiisip na bakit kaya yung bata nandoon sa area na yon. Or sabihin natin pinasok sa loob ng bahay, ganun na, sabihin natin pinasok ng bahay dahil ni-raid nga ng mga kapulisan. Kung matino yung tatay ng bata na yon, alam niya ina-aarestuhin na siya ng mga pulis. Kung mahal niya yung anak niya, sana hindi na siya nanlaban. Sumuko na lang siya, at least hindi napahamak yung bata. Pero ang nangyayari kasi, isinisisi nila Hontiveros kay Pangulong Duterte dahil ang pinalalabas nila, kung hindi daw nag-launch ng war on drugs si Pangulong Duterte, wala raw mamamatay na inosente. So, yun yung pinaka nagiging reason nila kung bakit sinasabi nila na guilty si Pangulong Duterte doon sa kanyang war on drugs. Kaya nga yung pag-admit nga ni Pangulong Duterte nga doon sa nangyari, pagsasabi nga niya ng I'll take full legal responsibility, parang sa palagay nila, sapat na yon para may pakulong si Pangulong Duterte. So, linawin muna natin, ano ba yung ibig sabihin ng guilt is personal, at saka sino ba yung dapat maghatol, sino yung dapat magsabi na ang isang tao ay guilty or not guilty. So ito yung pag-uusapan natin ito sa paliwanag po ni Fiscal EJ. So isang fiscal po, dahil nga si Pangulong Duterte fiscal. So kukuha tayo ng isang magandang paliwanag tungkol doon sa guilt is personal. Dahil ito, hindi kasi ito naintindihan ni Hontiveros, kaya dito nga sabi ni Pangulong Duterte, magtanong ka muna sa abogado, at pinasuspend nga muna niya yung hearing dahil nga gusto muna ni Pangulong Duterte, dahil mapapahiya ng todo si Hontiveros dahil hindi naman siya abogado, hindi niya naiintindihan yung batas. So binigyan niya ng pagkakataon na makapagtanong muna si Hontiveros para hindi na, kumbaga, isinalba muna rito ni Pangulong Duterte yung kahihiyan ni Hontiveros, dahil alam niyang kumbaga baka uminit yung ulo niya, mas lalong mapahiya si Hontiveros, kaya pinasuspend niya. So
Although doon sa hearing na yun, hindi kasi naipaliwanag ano ba ibig sabihin ng guilt is personal. Eto, kay Fiscal EJ, panoorin po natin kung ano po yung pinaka-definition para sa kanya bilang isang fiscal. Kung ano ba yung guilt is personal. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa channel natin, kung hindi ka pa nakasubscribe, baka pwedeng po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. And yung pala, by the way, shout out pala kay Fiscal EJ. Hiramin ko po muna yung video nyo. Napakaganda po ng pagkakagawa ninyo. Kaya gusto ko po itong i-topic para po mas marami pa po. Kumbaga, ma-spread po, kahit paano, ma-spread po natin yung paliwanag nyo para sa mga nahihirapang intindihin. Ano ba yung ibig sabihin ni Pangulong Duterte dun sa guilt is personal? So ito, panoorin po natin. Hindi po abogado, nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. Sabi At ko, nagbunga "Purtat, yung I polisiya." take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about Ala- si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on, Ayan po ipinipilit kasi nung Tiberos na si Pangulong Duterte ang isa sa pinaka may kasalanan kung bakit namatay si Kian De Los Santos. Pati yung pagkamatay ng isang baby, ng bata, yung sinasabi yung binanggit dito ni Tiberos. Hindi ko alam kung bata yun or ano. Basta yun yung mga biktima di umano ng war on drugs si Pangulong Duterte. Gusto niya ipaako kay Pangulong Duterte ang lahat ng mga nangyari dahil nga sa paglalunch nga niya ng war on drugs. So, parang pinalalabas nila rito na kung hindi ka nag-declare ng war on drugs sa Pilipinas, hindi mamamatay yung mga tao na yan. Yung mga maraming sinasabi ng mga libo-libo raw na yan, lahat yan namatay dahil sa order ni Pangulong Duterte. So, yung pinaka ko lang muna dyan sa umpisa, bago yung kay Fiscal EJ, ang opinion ko lang po kasi dyan, bilang presidente, mandato si Pangulong Duterte na i-secure yung ating mga kabataan, parang police, di ba? To serve and to protect. So, mandato po ng presidente na iligtas yung mga kabataan pagdating sa mga kriminal at sa illegal na droga. So, wala tayong, para po sa akin, personal opinion, wala po tayong nakikitang mali doon dahil ang malinaw na direktiba ni Pangulong Duterte, kapag nanlaban, tuluyan nyo. Dahil hindi naman magandang mangyari na yung pulis na sumusunod sa mandato nila dahil kapulisan nga sila at ang inaaresto kriminal, mangyayari yung mga kriminal ang buhay, ang mga pulis natin, sila yung nakataob. So, yun yung ayaw ni Pangulong Duterte, which is wala namang mali kasi hindi naman niya sinabi na tsugiin lahat ng mga adik. Although maganda yon kasi nga talagang yung Pilipinas talagang napupuno na ng mga adik. So, para mabawasan naman yung masasamang tao, masasamang loob, kailangan talagang ihatid na sa liwanag para naman yung mga sumusunod sa batas maluwag or makakilos na maayos, hindi na natatakot na pag sumapit yung gabi nangangamba na pag-uwi nila may makakasalubong na mga kriminal or addict. So, maganda na yung naging policy ni Pangulong Duterte na ihatid na sila sa liwanag para mabawasan na yung problema ng taong bayan.
those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Magtanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, magtanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. So, hearing is suspended. So, yun po yung isa sa mga reason kung bakit nagpasuspend muna si Pangulong Duterte dahil nga binibigyan niya ng pagkakataon si Hontiveros makapagtanong muna sa mga magagaling na abogado. So, baka siguro ang napagtanungan dito ni Hontiveros yung kagaya ng abogadong mahilig sa pag-YouTube lang. Kumbaga nagtuturo ng batas sa through YouTube. So, medyo mapurol yun. Kaya siguro ganun yung nangyayari rito. Parang binigyan muna ni Pangulong Duterte na makapagtanong muna si Hontiveros sa tunay na abogado. Commercial muna tayo medyo umabot Good day to everyone. It's been a long time since I last uploaded Fiscal a EJ, video. pasok! Medyo naging busy lang po tayo sa trabaho this past couple of months. Hopefully, I may be able to regularly upload videos para... Ano ba ang pag-aaralan natin ngayon? Pinakita ko na sa inyo ang naging sagot ni former President Duterte when he was being made to answer for the drug war deaths that took place during his administration. Sinabi niya in no uncertain terms na hindi siya liable sa pagpatay ng mga pulis kina Kian de los Santos at iba pa dahil, ayon sa kanya, guilt is personal. Now, I will not make an opinion kung may pananagutan ba si former President Duterte dahil ang purpose lamang ng channel na ito ay magbigay ng kaalaman sa mga batas na dapat maintindihan ng sambayanang Pilipino. So, to proceed, ano ba ang ibig sabihin ng guilt is personal in relation to a crime? But before answering that question, let me remind everyone na korte lang po ang makakapagsabi kung guilty o kriminal ang isang tao. Hindi po. So, maliwanag po ang sinabi ni Fiscal EJ. Korte lamang po ang pwedeng makapag-decide kung ang tao ay guilty or criminal or guilty or not guilty ang isang tao. So, hindi po mga mambabatas o kung sino man mga nag-aakusa na magsasabing si Pangulong Duterte ay isang mamamatay tao or siya yung sabihing guilty na dahil sa pag-ako niya doon sa legal responsibility kung nang siya ay presidente pa. Ako, hindi po ikaw, hindi ang mga mambabatas, hindi ang media, hindi ang mga vloggers o maski na si former President Duterte o maging si President BBM. At ang korte po na tinutukoy ko ay ang korte na naglitis sa akusado. Bakit korte lang po ang makakapagsabi? Dahil ang mga korte po ang inatasan ng ating konstitusyon at ng ating batas na maglitis ng mga taong sinampahan ng kasong kriminal. Bakit pa kailangang litisin? Hindi ba pwedeng parusahan agad? Hindi po, dahil ang lahat ng taong inaakusahang gumawa ng krimen ay presumed innocent until proven guilty in a court of law. Yan po ang essence ng due process. Binibigyan ng pagkakataon. So, ibig sabihin, si Pangulong Duterte
ay inosente dahil nga hindi pa siya napapatunayan ng korte na siya ay guilty. So, nasa presumption of innocent dahil nga wala naman nakasampang kaso kay Pangulong Duterte. So, napakalinaw po ng pagkakapaliwanag dito ni Fiscal EJ na hindi media, hindi mga mambabatas na nasa Tuwadcom, hindi yung mga nag-aakusa at hindi rin mga vlogger ang pwedeng magsabi na si Pangulong Duterte ay guilty. So, kung ganun na mangyayari, kung tutusin, pwede pang balikan ni Pangulong Duterte yung mga nag-aakusa na nagsasabi siya ay mamamatay tao, siya ay guilty dahil dun sa pag-ako niya ng full responsibility nung war on drugs niya. So kung tutusin, pwede pa niyang balikan yung mga yon, pero bakit hindi ginagawa ni Pangulong Duterte? Kasi bilang abogado tsaka fiscal, kahit paano binibigyan pa rin niya ng pagkakataon, or kumbaga parang tinatanggap niya yung mga criticism na yan as legal pa rin kahit paano, dahil nga as president, kumbaga kailangan talaga mas mahaba yung pasensya niya compare dito sa mga nag-aakusa na to. Ang inakusahan na sumagot sa mga paratang laban sa kanya bago siya husgahan. Now, when we say guilt is personal in relation to a crime, it simply means that criminal liability is individual and cannot be transferred to another person. At magiging criminally liable lang ang isang tao under any of the following circumstances. Number 1, pag involved siya sa conspiracy under Article 8 of the Revised Penal Code. Number 2, pag involved siya as a principal by direct participation, or as principal by inducement, or as principal by indispensable cooperation under Article 17 of the Revised Penal Code. Number 3, pag involved siya as an accomplice under Article 18 of the Revised Penal Code. Number 4, pag involved siya as an accessory under Article 19 of the Revised Penal Code, or ang tao ay magiging criminally liable under the principle of command responsibility under Section 10 of RA 9851, or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ang conspiracy ay isang pakikipagkasundo o pakikipagsabuatan ng dalawa o mahigit sa dalawang tao sa paggawa ng krimen. Dalawa po ang klase ng conspiracy. Conspiracy as a means of incurring criminal liability and conspiracy as a crime in itself. As a means of incurring criminal liability, hindi sapat ang kasunduan o sabuatan lamang. Kailangang aktual na gawin ang krimen ayon sa napag-usapan. As a crime in itself, sapat na ang kasunduan o sabuatan sa paggawa ng krimen. Ito ay ang conspiracy to commit treason under Article 115 of the Revised Penal Code, conspiracy to commit coup d'etat under Article 136 of the Revised Penal Code, conspiracy to commit rebellion or insurrection also under Article 136 of the Revised Penal Code, at conspiracy to commit sedition under Article 141 of the Revised Penal Code. Now, ang principal by direct participation ay tumutukoy sa taong gumawa mismo ng krimen. Ang principal by inducement naman ay tumutukoy sa taong naghikayat sa ibang tao na gawin ang isang krimen sa pamamagitan ng pag-offer o pagbigay ng pera o reward. Ang principal by indispensable cooperation ay tumutukoy sa taong nagbigay ng tulong para maisagawa ang krimen, at ang pagtulong na ito ay maituturing na mahalaga in the sense na hindi magagawa ang krimen kung wala ang kontribusyon ng taong nagbigay ng tulong. Ang accomplice ay tumutukoy sa taong nakilahok sa paggawa ng krimen, either bago mangyari ang krimen o habang nangyayari ang krimen.
pero ang tulong na ibinigay nito ay hindi kasing halaga ng tulong na ibinigay ng isang prinsipal. Ang accessory ay tumutukoy sa taong nagbigay ng tulong sa kriminal pagkatapos maisagawa ang krimen sa pamamagitan ng letter A, pagtulong sa kriminal para makinabang sa krimen; B, pagtatago ng ebidensya sa krimen o mga instrumento na ginamit sa krimen para hindi ito madiskubre; o letter C, pagtago sa kriminal o pagtulong sa pagtakas nito upang So, yun po ang pinaka-bottom line po ng mga sinabi rito ni Fiscal EJ. So, kailangan muna itong litisin ng korte. So, sa ganung senaryong ito, lahat yan medyo komplikado pa para sabihan mo na guilty na yung isang tao. So, sa dami ng mga requirements na yon, kailangan nyo munang patunayan lahat. So, may mga provision na sinabi si Fiscal EJ na yun yung ginamit ng mga human rights advocates kuno tsaka ng mga detractor ni Pangulong Duterte. So, yun ang pagkakaintindi nila, pero paano nila patutunayan muna yun sa korte kung yung pinaka-basic na mga requirements hindi nga nila ginagawa pa? Ano ba yung mga unang mga requirements sa tingin natin na kailangan muna nilang gawin para mapatunayan yung mga binanggit dito ni Fiscal EJ? So, unang-una, yung pag-admit ni Pangulong Duterte doon sa meron siyang pinatay. So, doon pa lang medyo sablay na kasi nga hindi naman identified, hindi naman sigurado kung totoo yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte dahil nga unang-una wala naman nagrereklamo. Pangalawa, wala siyang binanggit na pangalan kung sino yung mga tsinugi niya. So, paano mag-iimbestiga yung mga kapulisan o kung sino man yung mag-iimbestiga kung wala silang iimbestigahan? So, doon naman sa pag-ako niya do sa ng full responsibility, legal responsibility, medyo hindi rin yun lulusot dahil nga bilang presidente, mandato siya ng batas na ipatupad yung kanyang mandato na to serve and to protect yung mga mamamayang Pilipino. So doon pa lang medyo sasablay na. So dahil nga siguro narinig ng mga human rights advocates kuno na ito, yung crimes against humanity. Pero ang ginawa nila, tumakbo muna sila. Ang unang tinakbuhan nila is yung ICC. So, yung pagtakbo nila sa ICC, palagay ko sablay din. Kasi may mga requirements din na kailangan muna nilang i-accomplish bago tanggapin yun ng ICC. Kaya nga until now, sabi nga ni Trillanes, June or July may lalabas na warrant of arrest. So sumablay. Kahit yung retired justice na si Carpio, September daw lalabas yung warrant of arrest, sumablay din. Tapos naglabas ng payag naman si Colmenares, by the end of this year daw lalabas yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte at possible daw na siya yung kauna-unahang Asian na mahahatulan ng ICC. Pero hindi muna nila na-establish kung papasok yun sa mga basic requirements ng ICC, which is kailangan mo nilang patunayan na ang justice system ng Pilipinas ay hindi na gumagana or patay na bago sila manghimasok. Kung ganyan hindi naman sila nagsampa ng kaso sa local court natin, paano nila patutunayan na patay na ang justice system sa Pilipinas? Kaya nga itong nangyayari na to, more on hindi na talaga pagsik ng justice yung hinahanap nila. Ginagamit na lang nila yung issue para sa propaganda dahil sa may mga pansarili nilang interes. Tulad na lang yung isang abogada na tatakbong akbayan party list na gustong maging kongresista. So ginagamit yung mga biktima di umano ng EJK para makilala sila at may boto sila bilang representative.
Kasi kung iisipin mo, until now, pina-challenge na nga sila ni Pangulong Duterte na magsampa ng kaso. Si Senator Bato, 'di ba? Ini-encourage nga niya yung pare na tumutulong di umano doon sa mga na biktima daw ng EJK na magsampa ng kaso para nga mapanagot yung mga siraulong pulis. Pero bakit hanggang ngayon wala pa ring nakasampang kaso? So ano yung lilitisin ng korte at ano ang bibigyan ng korte ng judgment kung si Pangulong Duterte ba ay guilty or not guilty kung wala naman nakasampang kaso. So napaka-basic, magsampa muna kayo ng kaso para malaman ng korte natin kung si Pangulong Duterte ay guilty or not guilty. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat Fiscal EJ sa magandang paliwanag po ninyo tungkol po dito sa guilt is personal at naliwanagan po kami. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.